Hello guys, madami nagtatanong kung bakit ako nakakapagawa ng tinapay dito sa work ko samantalang caregiver ako dito sa Israel. Ang dahilan po ay dahil di masyadong alagain ang alaga ko. Independent pa siya basta mahalaga maipag-prepare ko siya ng pagkain, maipaglaba at pati yung mga gamot niya ay maiayos ko. At saka yung mga bagay na hindi niya masyadong nakikita kasi malabo na ang mga mata niya. At ang mas mahalaga makapaglinis ako ng bahay, yun namang schedule bawat part ng bahay kasi sobrang laki, di ko kaya ng isang araw. Kaya gumawa ako ng paraan para maging busy ako at nang di ko naiisip lagi ang umuwi ng Pinas. Nagpaalam ako sa mga amo ko at na magnenegosyo ng konti at para nga di ako naiinip dito sa bahay at pumayag naman sila. Awa naman ng Diyos. Pero bago mangyari sa akin to, sa loob ng 9 years mahigit ko dito sa Israel, 6 years kong pinagdaanan ng manghirap ng isang caregiver. Napagdaanan ko ang magbuhat ng matanda na weight 90 kilos, transfer sa bed to wheelchair, and vice versa. Pati yung bagong mag-almusal, kailangan mo magdampot ng poop ng alaga mo. Nasanay na din ako at tumibay na din ang sikmura ko. Pati ang konting oras lang ang naitutulog ko hanggang ngayon ay nasanay na ang mata at katawan ko ng ganun. Di basta-basta maging isang caregiver. Andyan pa yung mga alaga mo ay may magiging moody dahil sa edad nila, lalo na ang mga naalagaan ko dati ay may mga cancer at habang tumatagal ay nagiging worse ang situation nila. Lalo na kapag nag-hallucination na sila, kailangan mo sabayan ang kanilang nakikita. Lalo na pag yung sabihin nila may bata dyan sa tabi mo at kailangan kong paupuin, talagang gagawin ko yon. Kailangan kong dadamputin yung bata kahit wala akong dinadampot, tatabi ko sa aking tabi at sa upuan para lang tumahimik sila. At yung may mga hinihila silang mga panapanahin na wala naman, makikihila ka rin para lang maging tahimik sila. At hanggang sa huling hininga nila ay binabantayan ko sila. Takot dati ako sa patay pero dahil nga sa nasanay na ako ay nawala na yun. Pati yung mga alaga kong mamamatay na, binantayan ko. Di biro ang trabaho namin. Sakit ng katawan at stress dahil sa mga alaga. Tapos sasabayan pa ng problema sa Pilipinas. Hindi talaga biro. Hindi madali ang maging isang caregiver lalo na sa abroad. Kaya walang pwedeng magsabi na mayabang kami. Natuto lang kasi di biro ang trabaho namin. So sa ngayon, ito lang muna yung aking kwento at sana naman ay may napulutan kayong magandang aral at nalaman ninyo kung ano yung trabaho namin as a caregiver. Kahit saan mang part ng mundo yan, ganito ang mga trabaho namin. Yun, ang madali lang sa iba is yung nagli-live out sila. Yun, kasi pagdating ng gabi, wala na silang stress. Kami, sa tulad naming mga live-in, 24/7 talaga. Lalo na't worst ang alaga namin. As in talagang kahit gabi ay ginagawa naming araw. At ang araw, hindi na rin kami nakakatulog. Dahil nga alagain sila. Yun lang. So pasalamat na lang muna ako sa ngayon kasi hindi pa masyadong alagain ang aking matanda. Pero darating din yung time na magiging alagain na ulit siya. Kaya ginuguna-guna ko yung time na siya ay independent pa. So, hanggang dito na lang muna at thank you for watching and listening my story. Bye!